Pinasaringan at inungkat ni Senator Alan Peter Cayetano ang yaman ni Senator Ping Lacson. Si Senator Ping gumanti at ibinunyag din ang bilyon-bilyong pisong budget insertion daw ni Cayetano. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, natalakay ba itong bangayan nga ni na Lacson at Cayetano pagdating nila dyan sa impeachment court? Yes, Cheryl, inabangan nga natin kung aabot hanggang impeachment court yung mainit na sagutan sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Alan Cayetano kanina, no? Nag-resume yung impeachment trial day 7 bandang alas 2 ng hapon, pero hindi na umabot hanggang impeachment court yung kanilang sagutan. Dahil sa simula nga ng day 7 ng impeachment trial ni VP Sara, si Senator Robin Padilla ang tumayo para i-explain yung kanyang posisyon doon sa sinasabi ng ombudsman na hindi siya nagbigay ng counter affidavit doon sa reklamo na di umano ay kasama siya sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. Pero alam mo, Cheryl, hindi na rin napigilan ni Senator Erwin Tulfo ang tumayo kanina sa impeachment court at manawagan sa kanya mga kasamahang senator judge na kung pwede, wag naman na raw aksayahin yung oras ng impeachment court para tumayo, mag-discuss ng mga issues at topics na wala namang kinalaman sa impeachment case ni VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili, ng ilan sa mga kasamahan natin, sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili. Sinagot naman ni Senator Tito Soto yung naging komento ni Senator Alan Cayetano kaugnay dun sa issue usapin na hindi raw naiintindihan ng mga non-lawyers. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. Pero Cheryl, bagong impeachment trial day 7 ngayong Lunes, balikan natin itong weekend kung saan nagkaroon ng mainit na sagutan sila Senator Ping Lacson at Senator Alan Cayetano ng magkaungkatan ng yaman at nagkaungkatan din ng di umano'y ghost project sa Taguig. Narito ang aking report. Bago pa man ang mga tanong sa impeachment trial, nagkaungkatan na ng yaman sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Ping Lacson. Nagsimula ang banggaan matapos mag-Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano nitong Sabado, na nasundan ng isa pang Facebook Live at isa pa ulit hanggang Linggo, at sumama pa sa Facebook Live ng kapatid niya si Senator Pia Cayetano. Hanggang kaninang hapon, umisa pa ulit ng Facebook Live. Kabilang sa mga binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga panawagang ipasapina ang bank records at tax records ni Vice President Sara Duterte. Bilang halimbawa, binanggit niya ang paglaki ng nakasaad na net worth o yaman sa salin ni na Senators Ping Lacson at Erwin Tulfo. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganon din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin.
Agad naman niyang sinagot ni Lacson at kinorek ang anyay maling impormasyon ni Cayetano na dumoble raw ang yaman niya. Hindi dumoble, nag-triple, nag-quadruple. Kasi ito naman, makikita naman sa aking income tax returns doon sa taxable years 2023 and 2024. Pinalagan ni Lacson ang tila ba pag-question daw sa kanyang integridad, bagay na hindi niya raw hahayaang mangyari. Hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain na isang tao na naninira lamang, wala namang basihan. Alam mo, lahat ng patutsada niya, palihis Parang alam mo, squid tactic, sinaghamon siya, well, I'll give it back to him. So, Total nabanggit na rin naman ang issue ng flood control scandal, si Lacson mas malalim ang inungkat. Mahigit 6.79 billion pesos daw ang insertions ni Cayetano sa 2025 national budget. At hindi lang daw salitayan ni Lacson, kundi meron silang naipon at iniipon pang ebidensya tungkol sa mga umano'y anomalya sa Taguig nung House Speaker pa si Cayetano. Konektado rin daw ang ilang proyekto sa mga diskaya. Meron na raw mga impormante at testigo na magpapatunay nito, kabilang na ang mismong kapatid ni Cayetano na si PTV4 General Manager Lino Cayetano. Pati bagman umano, natukoy na. Na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identified ko na nga yung kanyang bagman. Kakalkalin namin lahat yan para maipakita, maiprove ko yung aking sinasabi na may mga ghost projects din sa Taguig. Mariin naman niyang pinasinungalingan ni Cayetano. wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Bumuelta rin si Cayetano sa sinabi ni Lacson itong weekend na baka sa Payatas, Quezon City Jail ang bagsak niya. Akusasyon ni Cayetano, sunod-sunuran sa Malacanang si Lacson. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo Buelta naman ni Lacson, Wala naman kasi pinaghuhugutan, Ted. Alam naman natin na puro salita lang ito na walang basihan. Alam mo, pakawala na Malacanang. Ako nga nagbulgar tong kinakayangan, nag-resign ito sinabunuan, kung sino-sino, amin na pangandang. Sa akin nga nanggaling yun Kung pakawala ako ng Malacanang, bakit dapat pinili? Tapos, iintrigahin niya. isa pang ipinunto ni Lacson ay ang tila strategy umano na pag-away-awayin ang Senate Majority members. Nag-iintriga siya para pag-away-awayin kami. So ayoko na nga siyang patulan kasi nga lumalawak yung usapin, naliligaw tayo o napapalayo tayo sa mga tunay na issues. Pagilinaw ni Cayetano, ini-example lang naman niya sina Lacson at Tulfo. Si Senator Lacson, tumaas ang salihan. Si Senator Erwin, tumaas. So just because tumaas, ibig ba sabihin, pwede mo nang pakuha yung BIR, yung AMLA at saka yung bank accounts, di ba? I was giving an example. I wasn't saying there is anything wrong. Cheryl, dahil hindi na nga umabot sa impeachment court yung mainit na sagutan nila Senator Ping Lacson at Senator Alan Cayetano, nagdesisyon na rin kanina sa umpisa pa lang ng impeachment trial si Presiding Officer Senator Chis Escudero na yung mga topics for discussion, manifestation ng mga senador on topics na walang kinalaman sa impeachment trial or impeachment case ni VP Sara Duterte, baka pwede ay sabihin na lamang nila o ilabas na lamang nila sa resumption ng sesyon ng Senado, which will be next Monday na rin naman, kasabay ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. So sabi nga ni Senator Chis, konting araw na lang naman ang hinihintay at lahat naman sila ay magkikita-kita araw-araw na rin sa sesyon ng Senado. Cheryl? At sa desisyon nga yan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, wala ba man lang kumontra o ng mga nag-manifest?
Bago nagdesisyon, Cheryl, si Presiding Officer Cheese, ang sinasabi kasi ni Senator Alan Cayetano, mahalaga na tumayo sila sa impeachment court kahit pa iba yung topic, pero kung ang naaapektuhan daw ay integridad ng impeachment court at mismong ng mga senator judge. So ang sinasabi niya na Senator Alan Cayetano, as long as may kinalaman sa kanila at imahe nila bilang senator judge at impeachment court, tatayo pa rin sila. So tignan natin in the days to come kung hanggang saan yung pagsunod nila sa ruling ni Senator Cheese Escudero. Kasi ang sinasabi ni Senator Cheese kanina, intindihin na lang din daw kung bakit nga sa impeachment court na pag-uusapan yung iba't ibang issue kasi nga doon lang daw sila nagkikita-kita sa ngayon dahil walang sesyon. Pero by Monday naman next week, maraming beses silang magkikita-kita, Cheryl, dahil nandyan yung session, nandyan ang impeachment trial, nandyan ang committee hearings. So baka magkasawaan na rin sila, Cheryl. Baka maubos yung kanilang mga manifestations by that time, Cheryl. Pero meron na bang schedule ng hearing ang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga nga dito sa flood control? So far, wala. Wala pang susunod na hearing pero inaasahan natin yan na by the time na mag-resume ang sesyon by next week Monday, magsasabay-sabay na yung impeachment trial, sesyon ng Senado, committee hearing sa malalaking issue, kasama na nga dyan yung sa flood control at by August, which is 2 weeks from now, papasok na rin tayo sa budget season. So magsasabay-sabay talaga lahat yan. Cheryl, tignan natin kung paano nila pagkakasyahin sa kanilang oras, lalo na kung paano pagkakasyahin dito sa loob ng Senado dahil maliit nga lang. Ngayon pa lang, Cheryl, sa totoo lang, with the impeachment trial, puno yung mga committee rooms ng holding areas ng prosecution, ng defense at ng mga reporters covering different aspects of this impeachment trial. So those things we have yet to see once mag-resume ang session on Monday. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.